We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Ano yan na mga unang balita? Mga kapuso, umisaka na sa 14 ang ihap sa mga natabunan sa midahiling yuta sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. 7 ang kumpirmadong patay sa karon. Makita sa video ang mga gagmayng bato nga nangahulog sa kalsada. Kuha kini sa usa ka residente sa Purok 19 Pag-asa, Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Pipila ka oras human niini, nidahili na ang yuta ug natabunan ang dili moubos sa 12 ka tawo. Sa inisyal nga impormasyon sa Moncayo LGU, 7 ka individual ang patay sa maong landslide, 4 ang padayong ginapangita, ug usa ka tuig nga bata ang naluwas og kritikal kini sa ospital. Lakip sa namatay ang asawa ni Julius. Milagro Lord nga naibuhi nila. Nya pakita ako sa asawa nga milagro yun nimo. Ang purpose niya kay nagdumala siya niya. Wa gyud sila yung intention gyud sa iyang kinabuhi gyud. Nagpaygayon og prayer worship ang mga biktima dihang nahitabo ang landslide pasado alas 11 kagahapon sa buntag. Ningon siya nga magsayo gyud sila kay mababa daw iyang kanang host nga giagtuan nila. Kitiguman. Nya layo ra kayo pag-abot gikan niya gawas, silpon ko. Nya kasaban ganya akong bata kay wala pa ko yoga kay ulan lagi. Medya oras lang gikan nila pagtapok nila. Maugoray pagsugod nila og worship og pagtigom kay wa man gyud nakabalo nila. Palisuray ang retrieval operation tungod natabunan sa nidahiling yuta ang duha ka balay. Kulba si Roy kay napamisig tagak-tagak sa babaw. Moto nga wala nga ninjud kay kapag ginaapas gid ang kuan niya, siyempre nagdali kay usig buhi pa ba. Conduct agad tayo ng search, rescue and retrieval operation. Kaya lang dahil malakas pa ang ulan sir, kaya parang tinigil na lang muna kasi parang hindi na safe sa mga rescuers natin po na nandun. Sumala sa Moncayo LGU, nagpatuman na sila og forced evacuation sa Mount Diwata. Ana-ana sa Moncayo RHU ang mga patay nga lawas nga na-recover kagahapon. Samtang, magpadayon karong adlaw ang retrieval operation sa nabiling 4 ka tawo nga missing. Mga kapuso, sa karon nangandam na ang mga personahe sa MDRRMO Moncayo alang sa retrieval operation sa 4 pa ka missing. Samtang nagpatuman na sab og forced evacuation ang LGU Moncayo ngadto sa mga residente sa Mount Diwata. Tulay sa New Bataan, Davao de Oro naputol humanakan ang approach niini. Samtang highway sa Mati City dili unang maagian sa mga motorista human midahili ang yuta kagabi. Mao kini ang kasamtangang sitwasyon sa Bangoy Bridge, Barangay San Roque, New Bataan, Davao de Oro. Human gikan sa kusog nga bulog sa tubig ang approach sa maong tulay. Dili na kini passable sa mga motorista. Giabisuhan ang tanan nga moagi sa alternatibong ruta. Samtang dili sab maagian ang National Highway sa Barangay Badas human midahili ang yuta kagabi. Padayon ang clearing operation sa mga otoridad sa dagkong bato ug lapok nga nakababag sa kalsada. Giabisuhan sab ang katawhan nga mag-amping tungod sa posible pang landslide nga mahitabo sa maong lugar. Kanselado na sab ang klase sa tanang pribado ug pampublikong tulunghaan sa Davao City ug Davao de Oro. 24 anyos nga babaeng nanguna sa pagpamaligya og mga hubo nga hulagway og video sa mga minor de edad sa Bonifacio, Misamis Occidental online. Sikop sa kapulisan. Ani ang report exclusive. Violations of Section 4A of Republic Act 11930, otherwise known as the OSAIC or SISAIM Act, had been committed. Kini ang opisyal nga pagbasa sa kapulisan sa katungod sa usa ka 24 anyos nga babaeng sospetsado nga itago nato sa ngalang Hani. Human kini maaktuhan siyang ilegal nga binuhatan
sa Barangay Lincunan, Bonifacio, Misamis Occidental. Ang sospek nahimong bugaw sa mga menor de edad nga babae sa lugar kung asa iyang ginabaligya ang mga hubo nga hulagway og video sa mga batang babae ngadto sa mga parokyano niini online. Itong mga minor victims na ino-offer niya, yung mga kapitbahay niya, and then kamag-anak niya at saka kapatid. And then hindi lang siya photos, including yung live videos, no? Pinapa-show niya yung mga bata in exchange of money. Taod-taod na kuno gisubay sa kapulisan ang mga illegal nga lihok sa suspect online. Sagad sa mga parokyano niini, mga langyaw ug Pinoy. Nakita natin na may mga friends siya na foreigners and nag-chat din siya sa mga foreigners, no? And siguro we will also go on to that para sa in exchange sa information natin sa mga counterparts natin sa foreign country na ipa-imbestiga rin, no? Para ma-kuan rin natin sila, ma-arresto rin. Na-recover gikan sa panimalay sa suspect ang mga cellphone units ug uban pang gamit sa paghimo sa iyang modus. Na-rescue sab sa otoridad ang duha ka mga minor de edad nga babae. Gidala na sab sila ngadto sa DSWD para sa counseling. Adlong Huwebes, gidala ngadto sa piskalya ang suspitsado aron pasakaan og patong-patong nga kasong paglapas sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse and Exploitation Materials Act. Marami pa rin ang gumagawa ng ganitong modus. So we are discouraging na kung sino man yung gumagawa ng ganito na hindi kami titigil habang nandyan sila. So medyo malaki yung penalty ito. Kulong ka ng habang buhay. Kaya ang advice namin, tigilan na nila itong mga modus na ito. Nanawagan sab sila sa katawhan nga adunay mga impormasyon sa mga susamang kalihukan nga makig-alayon sa ilang buhatan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka lugar sa Lanao del Sur ang hangtod karon wala pa maabot sa linya sa kuryente. Hinungdan nga gisusi na kini karon sa Lanao del Sur Electric Cooperative kun Lasureco, subay na sab sa mando sa Pangulo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pipila paghihapon ka mga lugar sa Lanao del Sur ang hantod karon wala paghihapoy linya sa kuryente. Sama na lang sa barangay Balot Maito sa Binidayan, Lanao del Sur. Nahimutang kini tunga-tunga sa Lanao Lake nga pipila ka katuigan na nga nangandoy sa ilang barangay ang maabot sa linya sa kuryente. Tungod perwisyo sa mga residente ang mutabok pa sa mainland Binadayan aron mag-charge sa ilang cellphone. Ito po yung pinakamatagal na pinapangarap namin na magkaroon ng electric power. Kahit man lang hindi electric, solar, pareho din po yun. Na pwede kami makagamit ng mga appliances like TV. Sumala sa Lasureco, gimanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga lantawon ang mga lugar sa Lanao del Sur nga wala pay kuryente. Lakip sab kuno sa iyang mando ang pagpangita og pamaagi aron mabutangan na og transmission lines ang mga hilit nga lugar sa probinsya. Karong wala pay linya, nang hatag una sila og mga solar powered lights aron magamit sa mga residente. Isa po ito sa mga priority project ng ating Pangulong BBM na magkaroon po ng 100% electrification. Priority po nilang Mindanao, solar power home na proyekto kung saan ang mga ganitong mga island na walang access sa electricity ay siyang mabigyan ng prioridad na maglagyan ng mga solar power homes na makater niya at least 4 bulbs, makapanood lang naman sila ng sine, makacharge sila. 50 watts po na ipamimigay ng gobyerno. Makabenepisyo sab sa among proyekto ang 102nd Base Command sa MILF nga naa sa sitio na Sir, Madamba, Lanao del Sur. Na sa matagal na panahon hindi sila nakakatikim ng tunay na ilaw. So sa ngayon, dahil sa programa ng presidente natin ngayon, inshallah magkakaroon na ng matinong ilaw, kuryente yung mga kabahayan natin, lalo na yung mga MILF community na malayo sa mga siyudad. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.
Gipasiradaan na sa Business Bureau sa Davao City ang usa ka poultry farm sa Barangay Subasta sa Kalinan District nga gitudlong tinubdan sa pagdagsa sa langaw sa maong barangay. Samtang problema sa langaw sa Barangay Biao Janga, gihisgutan na matud pa sa Barangay Council ug tag-iya sa poultry farms. Aniyang report ni Argil, relator. Gipaskila na og closure order sa Davao City Business Bureau ang usa ka poultry farm sa Barangay Subasta, Davao City. Nakalatid sa kamanduan sa pagpasirado ang paglapas niini sa 2017 Revenue Code sa syudad. Una na nga nasuta sa opisyal sa barangay nga ang maong farm ang gitudlong tinubdan sa pagdagsang sa langaw sa ilang barangay. Human nasuta nga perting hugawa ug daghan ang langaw sulod sa ilang farm. Naapa man sila ginapa-unblock sir sa Business Bureau, wala pa sila na unblock sir. Ang na-unblock sila ang City Health lang. Dili sila karinyo sa ilang permit, wala sila karinyo. Wala pa'y pahayag ang tag-iya sa maong poultry farm na harvest na sabkuno ang tanang manok sa maong farm sa miaging adlaw. Naapatay mga farm sir pero dili inato ka worse ang langaw sir. Ilauntang unahon ang health sa mga tao sir kay siyempre wala man misupa ka na sir kay negosyo man na unya ikaduha pa maka-earn man og income ang ato ang barangay pero dapat sir ang ilang obligasyon as a farm owner ilang ilang tarungon pagdala ilang poultry. Samtang sa kabahin sa nahitabong problema sa langaw sab sa Barangay Biao Janga nga nauna na nga na-report sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Sumala sa Environmental and Sanitation Division sa City Health Office, nagtagbo na ang barangay officials ug mga nanag-iya og poultry farms. Naay nahitabong dialogue sa barangay council o sa mga poultry farms owners, tapos naa sila'y agreement nga strict monitoring yun sila and ipa-comply nila tong pagkuan nila sa katong chemical application para sa katong mga langaw. Dugang sa ahensya, dapat dunay fly control program ang matag poultry farm kung asa kinahanglang dunay pag-apply og chemical kontra langaw nga pagadumalaan sa usa ka pest control operator. Gikan sa pag-issue og sanitary order, 15 ka adlaw ang ginahatag sa Sanitation Division aron ma-comply nga mawala ang langaw kay kung dili posible silang mapasirad-an. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bainte ka tao ang patay human mibusikad ang usa ka fireworks factory sa Thailand. Nakurat ang mga residente sa palibot niining usa ka fireworks factory sa Bangkok, Thailand, dihang kalit kining mibusikad niadtong Miyerkules sa udto. Halos mapulpog ang maong factory sa kakusog sa pagbusikad. Sa tala sa kapulisan, ang anaa sa 20 ka tawo ang patay sa maong insidente. Hinuon ginaimbestigahan pa kung nahurot og kapatay ang tanang trabahante sa maong factory. Gawa sa mga namatay, pipilasab ang natalang samdan sa insidente. Nakuhaan og video ang usa ka truck sa Alabama, USA nga nag-ikis-ikis gumikan sa kadanlog sa dalan, gumikan sa snow. Makita kining usa ka semi-trailer truck sa highway sa Morris, Alabama sa Estados Unidos nga nag-ikis-ikis sa icy nga dalan. Wala na kini makontrol sa driver og nag-ikis-ikis sa highway hangtod nga mibangga kini sa railing. Wala na usab miduol ang ubang sakyanan nga nagsunod aron malikayan nga madamay sa disgrasya. Sumala pa sa otoridad nga daghan silang nadawat nga report mahitungod sa icy road conditions sa North ug Central Alabama gumikan sa winter storms. Pipila ka kalsada ang gisirado aron malikayan ang disgrasya. Mga bukog sa nadugta na nga tao nakaplagan sa Barangay Takunan, Davao City. Alas 5:40 Miyerkules sa hapon dihang nakadawat og report ang Tugbok Police nga dunay nakaplagang skeletal remains o mga bukog sa tao sa usa ka bakanting luna sa Purok 3B Barangay Takunan, Tugbok District, Davao City. Wala pa kaayon na dugta ang walang bahin sa paa niini kung asa nakita nga duna kini tribal tattoo.
Nakasuot sab kini og itong mga short pants. Nanawagan na kapulisan sa mga nawad-an og kabanay nga makig-alayon na kanila aron mailhan ang maong tao. Ginapalawman pa sa tugbok pulis ang investigasyon labot niini. Usa ka aktibong pulis nga nadestino sa Cagayan de Oro City Police Station 9 ug kauban nga sibilyan ang sikop sa mga personahe sa Regional Drug Enforcement Unit 10 human nga naaktuhang nagpatsesyon. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Usa ka buy-bust operation ang gikasa sa mga personahe sa Regional Drug Enforcement Unit 10 batok sa usa ka alias Kano, kinsa notadong tigpayuhot og droga sa Mahogany Street, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, pasado alas 12 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Apan nakasibat ang sospek. Dihang girikisa sa mga otoridad ang panimalay sa sospek, nakurat kini. Dihang naaktuhan ang duha ka mga individual nga nagpat-session sa sulod. Lakip na dinhi ang usa ka police corporal nga nadistino sa Cagayan de Oro City Police Station 9. Actually, dili kini siya ang maong target, no. Adunay usa ka individual pod, duha lamang ang ato ang nadakpan, aduna pa isa ka buok nga at large. Og naaktuhan gid kini sila nga nagsuyop sa maong illegal nga droga. Wala una gipanganlan sa kapulisan ang duha ka mga dinakpan apan sumala sa Pro-10 gawas sa mga drug paraphernalia. Nakuhaan pa kuno og tulo ka mga pakete nga adunay gituuhang shabu ug usa ka pakete nga gituuhang pinauga nga marijuana. Samtang gikumpirma sab sa Cagayan de Oro City Police nga nagpositibo na sa random drug test ang maong pulis niadtong November 22, 2023. Apan nagnegatibo kuno kini sa gihimong confirmatory test. Ang pagkasikop ni ining PNP personnel, no, this is also part of our intensified cleanliness policy program nga ato ang gina-implement sa PNP Pro-10. Sa pagkakaroon, no, giandam na sa ato ang kapulisan sa RDEU 10 ang ipasaka nga kaso for violation of Section 5, Section 11, 12, and 15 for violation of RA 9165 and aduna pod usab kitay gina prepare pod karon for administrative case nga atong i-file pod sa maong PNP personnel. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauluyap para sa At Home with GMA Regional TV. Arestado ang duha ka lalaki nga napalitan og illegal nga armas atul sa buy-bust operation sa otoridad sa Maguindanao del Norte. Ani ang report. Tingkagol sa prisuhan ang duha ka lalaki nga nailhang sila si Datuan Camino, 52 anyos, taga Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, ug Daniel Ado, 34 anyos, taga Cotabato City. Human sila napalitan og illegal nga armas atol sa buy-bust operation nga gipahigayon sa CIDG RFU bar sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte ni adtong Domingo. Na-recover sa ilang posisyon ang M16 rifle, 200,000 pesos nga budal money, ug ang sakyanan nga gigamit sa mga sospek atol sa transaksyon. Sumala sa CIDG, dili lang sa Maguindanao del Norte nagapamaligya og illegal nga armas ang mga sospek. Lakip sab sa mga kasikbit nga lugar. Dati na nila itong ginagawa kasi very broad life ang paggawa nila na ito. Wala silang takot at talagang labas nila sa highway. Ibig sabihin mo nun, talagang hindi sila takot na makumawak ng ganitong baril na walang lisensya. Sa pagkasikop sa mga sospek, duna na sabmatod pa'y ginamonitor karon ng otoridad nga nalambigit sab sa maong illegal nga aktibidad. Samtang nakakustudiya na sa CIDG RFU bar ang mga dinakpan kinsa wala pa'y pahayag. Gipasakaan na sila og kasong paglapas sa RA 10591 o unlawful sale or disposition of firearms. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Sa Kabarangay Tanod sa Malungon, Sarangani, dakpan sa Davao City, human nagdala-dala og baril nga walay igong dokumento. Pakyas nga makalusot sa Task Force Davao Checkpoint sa Barangay Sirawan, Davao City, ang pick-up nga gisakyan sa usa ka Paulino Moral, Barangay Tanod sa Banate, Malungon, Sarangani Province. Dihang nakit-an kini nga dunay dalang pusil alas 10:30 Martes sa gabii. Nakita matod pa nga nakagawas ang tumoy sa handle sa pusil sa gisudlang sling bag niini. Nasayrang usa kini ka .45 nga pistola nga dunay magazine og 11 ka buhing bala. Nakuhaan pa kini og usa pa ka laing magazine nga dunay 12 ka buhing bala. Walay na presentang dokumento ang suspect, busa mag-atubang siya og kasong paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Usa ka 13 anyos nga lalaki ang patay human matud pa na datugan og punuan sa lubi dapit sa balay niini sa Aurora, Zamboanga del Sur atol sa kusog nga hangin sa maong lugar. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nakabsan gayud sa iyang kinabuhi ang 13 anyos nga grade 7 student nga nailhang si Dexter Quindao, residente sa Purok Mangga, Barangay Romarate, Aurora, Zamboanga del Sur, human kini nadatugan og punuan sa lubi Lunes sa gabii. Sumala sa inahan sa Batanon, doon na lang untay palito ng iyang anak sakay sa iyang bike dihang nahitabo ang insidente. Nakitan sa matod pa niya ang kinatibuk ang nahitabo sa iyang anak. Nagpatugan din siya sa lubi, ma'am. Nag-bike siya. Nagwan siya siyang bike, ma'am. Baka nang nihurong siya sa kuan, ma'am, sa dalan. Kay iyang gikuan iyang bike. Suwagong tawa ang ligid. Sinso na ko umakuan kung unsa sa sakit. Ako nakita, ma'am. Wala ko natatagi akong anak. Sumala sa MDRMO Aurora, naigo gayod sa ulo ang Batanon. Kusog sab matod pa ang hangin ni adtong tungura, hinungdan nga natumba ang karaan nga punuan sa lubi. Damage sa iya ma'am isang yang ulo diri sa liog og sa yang lawas diri sa nangabali gyang paa ma'am. Ang lubi mo gud sa Barangay Romarate ma'am, dapit sa dol magina silang balay is kanang ag-as na bitaw kay ma'am den karaan Nya kusog kay ang hangin nagsigisig din duyan motong mabali ang lubi. Nadala pa sa ospital ang Batanon apan wala na kini matabang pa. Sa karon, gihaya ang biktima sa panimalay niini sa nasangpit nga lugar ug nakatakda kining ipahiluna sa Enero 24. Kangkala ko siya pag-ayo. Nangakuan lang ni ma'am nga. Man sa karon, malinaw lang siya. Halilino sa pagmalinaw lang siya. Man sa karon, malinaw siya. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang usa ka babaeng civilian volunteer sa Highway Patrol Group sa South Cotabato human kini gipusil. Personal grudge ug hold up ang ginatan-aw sa kapulisan nga motibo sa krimen. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 29 anyos nga si Mary Ann Lustro. Human kini gipusil pasado alas 6 sa gabii adlawng Martes sa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Ang biktima usa ka giingong civilian volunteer sa Highway Patrol Group o HPG sa South Cotabato. Migula sa investigasyon sa otoridad nga pauli na unta ang biktima sa Tantangan sakay sa iyang motor. Dihang pag-abot sa boundary sa Coronadal City ug Tantangan, gipusil kini sa makadaghang higayon sa wa pa mailhing mga sospek. Ginasuta pa sa otoridad kung nakamotor o nakasakay sa kotse ang mga sospek. Sanglit managlahi ang ginaingon sa mga matod pa nakasaksi. Subject for investigation na mo karon kay ikuan na mo og CCTV mo provisions pa coming from Coronel pa na pagpaon. Pero ang allegedly na tao na is dalawa daw unidentified suspect. Gawas sa posibilidad nga may kalabutan sa trabaho ang motibo sa pagpamusil, ginaimbestigahan sab sa kapulisan ang motibo nga personal grudge ug hold up. So possible na to nakita is yung mga utang ng anak ko, tapos di po na ito ma-discount kung isa po sa doon is basic hold up kung nawala itong bag niya kung ang cellphone niya. Gipailawom na sa ballistic ug cross-matching examination ang mga empty shell nga na-recover sa crime scene. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating yun ang mga storya nato this morning. Sama na lamang aning panultihon ni Jim Ron. Take care of your body. It's the only place you have to live. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters.
Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.